Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ng Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya ay dinalaw ni Isaias, na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambayanan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maari nang umakyat sa templo?
Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko yung inligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi ko sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roon walang hanggan. Buhay ko yung iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko rin di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko yung niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad na isang habing tela. Buhay ko yung iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko yung iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanila, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moses na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon?
Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Sa isang simpleng kautusan, the third commandment, to keep Sabbath holy. Gawing banal ang araw ng pamamahinga. Mula sa isang simpleng batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, ito ay nanganak ng nanganak. Sino ang gumawa ng mga anak? Eh di yung mga pantas sa batas, mga pariseo, mga eskriba. Sila yung nag-i-interpret ng isang simpleng batas. Bakit po? Kasi ang ating ebanghelyo ay tumutungkol dito at ang kauna-unahang sitwasyon na ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa araw ng pamamahinga. Bakit po? Dahil mula sa isang batas, ikatlong batas sa 10 utos, ito ay nanganak ng 30 siyam. 39 ang idudugtong nila doon sa ordinaryong third commandment. Ano po yung 39 na yon? Carrying. Kapag araw ng pamamahinga, hindi ka pwedeng magbuhat. Kaya kung natatandaan ninyo na pinagaling ni Jesus ang isang lumpo sa loob ng templo, pinagalitan siya at nagalit yung mga pariseo sa lumpong ito dahil anong ginawa niya? Binuhat niya yung kaniyang higaan at umalis. Ano ang sabi nung taong pinagaling ni Jesus? Inutusan ko ako nung taong iyon. Kaya bawal noon sa batas ang pagbuhat ng kahit ano. Ano pa yung 38? Kasama yung harvesting, kasama yung pagtatrabaho sa bukid. Kung tutuusin, hindi po bawal manguha ng mga natitirang palay o trigo. Ang bawal ay ginawa nila iyon sa araw ng pamamahinga. Ito po yung parte na ang mga pariseo ay tinatawag na mga legalistic. Yun bang letters of the law ang kanilang sinusundan? Kung ano talaga yung nakasulat sa batas, yon ang kanilang sinusundan at ipinapaliwanag sa tao. Yung letters of the law. Pero nakakalimutan nila na ang batas ay dapat tumutulong sa tao at hindi ito nagpapabigat. Kaya ang pagpapakita ni Jesus, ang kaniyang presensya sa gitna ng kanilang pagiging legalistic, the letters of the law ay pag-ibig. Ang tinatawag nating the spirit of the law. Ang batas na ito ay ginawa, para tumulong sa tao at umunawa sa sitwasyon ng tao. Ano ba ang sitwasyon ng mga alagad noong araw na iyon? Gutom sila. Galing sila sa iba't ibang lugar, sumama kay Jesus, napadaan sa isang palayan, napadaan sa isang bukid, at sila ay kumain. Yun yung essence of the law. Yun yung tunay na kahulugan ng batas. Bawal man sa araw ng pamamahinga
ang pagkuha, pero dahil nagugutom ka, yung batas na iyon ay dapat tumulong sa nararamdaman ng tao at hindi nagpapabigat. Kaya gumamit si Jesus ng dalawang halimbawa. Yung mga saserdoteng naglilingkod, dapat bawal din. Pero saserdote sila eh. So, nangangahulugan na ang ginagawa nila sa araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. Hain ay hindi gusto ni Jesus kung hindi habag. Kung wala ka namang mercy o awa, wala rin kwenta ang sakripisyong ibinibigay mo sa Diyos. Kung wala namang awang nararamdaman ang sarili mo at puso mo, wala rin pong kwenta ang pagdedebosyon na ginagawa natin. Pero tinuturuan tayo ng debosyon na ito na magkaroon ng awa kung papaanong ang awa ng Poong Jesus Nazareno ay nararamdaman natin. At yun din naman ang ibinibigay natin sa iba. Dahil si Jesus, ang isinugong anak, siya ay hindi nasakop ng batas na ginagawa ng tao. Siya ngayon ang katuturan ng batas, ang diwa ng batas, at ang batas ni Kristong dinadala ay ang batas ng pag-ibig. Kaya po ang batas na ginagawa ng tao, katulad ng ipinakita ng mga Pariseo, na hindi natin kailangang maging legalistic. Hindi natin kailangan laging tingnan ang letters of the law. Tingnan natin yung nasa likod ng batas kung paano ito magiging mabuti para sa atin. At ang batas na ipinapakita natin ngayon, ang batas na ibinibigay ng Ebanghelyo ay hindi dapat magdadala sa pagkakasala upang lagi nating i-judge ang iba dahil sa batas na ating nabasa. Kung hindi maging mapang-unawa ang batas na nakadugtong at nakaugnay palagi sa batas ng Diyos. Dahil mawawala ng saysay ang anumang batas kung ito ay malayo sa diwa ng pagka-Diyos ni Kristo. Let us simplify things. Pasimplihin po natin ang lahat ng bagay. Huwag tayong maging legalistic. Kasi maraming tao masyadong mahigpit. Minsan mas mahigpit pa sa pare. Napansin nyo ba? Minsan mas mahigpit pa dun sa bagay na hindi na dapat iyon ang mahalaga. Meron pang mas mahalaga doon sa batas na inyong ipinatutupad. Ano yun? Pag-unawa, pagmamahal. Alam mo nang hindi na nakakalakad papunta sa altar, naglakad, pinagalitan mo kasi bawal dumaan. Legalistic po ang tawag doon. Para bang nawawalan na tayo ng pag-unawa sa isa't isa. Nagkamali ng pagbasa. Ano ang ginagawa? Sinisisi nung lahat ng kasama. Nagkamali ka, nagkamali ka, nagkamali ka. Yung bang pagkakamali sa pagsunod sa simpleng bagay, ginagawa nating legalistic na para bang tayo na lang lagi ang tama. Hindi. Unawain natin ang iba. Unawain natin na ang bawat isa ay pinipilit sumunod sa batas. Pero minsan talaga, nagkakamali tayo ng pagsunod. At ang unawa ang kailangan natin. Kung papaanong inunawa ni Jesus ang gutom ng mga alagad, ipinakita niya na bilang Diyos, ako, nakasama ninyo ang tunay na may-ari ng araw ng pamamahinga. Di ba marami tayong nababasa, no?
na pumunta ka na daw sa ibang lugar, mag-drive ka na lang sa ibang lugar, huwag lang sa Kalakhang, Maynila. Bakit kaya? So nakita ko yung rason. Kasi mga traffic enforcer daw, pinakabuwaya sa Kamaynilaan. Parang ayoko namang maniwala hanggang naranasan ko na minsan dahil may batas, lahat na lang ng batas ay ating ini-implement hindi para tulungan ang driver na naliligaw, kung hindi hulihin dahil naligaw ka, nagkamali ka, bawal mag-right turn dyan, batas, bayad ka. Diba? Lahat ng galaw ng tao nakaayon sa batas. Pero nakakalimutan na kaya ka nandyan para tumulong sa naliligaw at nawawala. Katulad ni Jesus na sentro ng ating pananampalataya, siya ang ating mapa, siya ang ating giya, siya ang ating tunay na nagtuturo kung ano ang tama. At ang tama ay palaging nakaakibat sa pag-unawa at pag-ibig sa iba. Habag ang ibig ko, hindi hain. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salarin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan sa misag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.